Welcome to my YouTube channel, Sikop Anime Recap. Please like, share, and subscribe. Ng larangan ng digmaan, kung saan nagbagsakan ang lahat ng mandirigma mula sa expansion team ng Pin the Higher Card, tanging si Jaehyuk na lamang ang naiwan na buhay. Habang lumuluhang nakatitig sa mga katawan ng kanyang mga kasama, nanatili siyang tulala, iniisip na siya na lamang ang natitirang buhay. Ngunit habang siya'y nag-iisip, biglang inilagay ni Magyarju ang kanyang espada sa leeg ni Jaehyuk at tinanong ito. Anong pakiramdam na ikaw lang ang nakaligtas? Ngunit hindi siya natakot. Sa halip, binunot niya ang kanyang lag-ari at tinangkang patayin ito. Subalit naging maagap si Magyarju, pinigilan ang pag-atake, at mariing sinabi. Nagpadala na si Pin the Haircut ng sulat ng pagsuko sa punong himpilan. Ngunit tumanggi siyang tanggapin ito at sinabihang manahimik, saka muling umatake. Ngunit sa pagkakataong iyon, naputol ni Magyarju ang kanyang braso at nagpatuloy. Ang kondisyon ng punong himpilan para tanggapin ang inyong pagsuko ay patayin ng inyong leader ang buong expansion team, at pumayag siya. Nabaling sa galit si Jaehyuk. Ngunit pinayapa siya ni Magyarju. Huwag kang masyadong magdamdam. Malamang patay na rin ang pinuno mo sa ngayon. At muling tinanong. Akala mo ba talaga'y tatanggapin ng punong himpilan ang inyong pagsuko? Saka tumawa ng malamig at sinabi. Pagkatapos mong mamatay, wala nang matitirang may apelyidong Pin sa kasaysayan. Habang tinatamasa ang matinding sakit, tinanong ni Jaehyuk. Pinagsisihan ko ba ang pagiging tapat na aso sa kanya buong buhay ko? Ngunit hindi lang siya, pati ang lahat ng kanyang mga tauhan, ang kanilang katapatan ay tila naging walang saysay. Para bang ang kanilang buong buhay ay isang karerang walang katuturan. Galit na galit si Jaehyuk at sumigaw. Isasara ko ang bunganga mo magpakailanman. Ngunit tinawanan lang siya ni Magyarju. Totoo nga, ang mga mata mo'y matatag. May mga taong kahit nasa gilid na ng bangin, iniisip pa ring buhay sila. Ngunit ang ibig sabihin lang niyan. Wala kang magawa kundi titigan ang bangin ng kamatayan gamit ang mga matang yan. Hindi siya natakot. Sa halip, tumitig siya pabalik, buo ang loob. Marahan niya sanang papatayin ito at muling bubuhayin ang pangalan ng Pins, ngunit muli siyang inatake ng lalaki at sinabing. Hindi mo mabubuhay ang kahit ano sa pamamagitan lang ng mga salitang walang laman. Hinugot niya ang espada mula sa katawan ng lalaki, sabay sabing. Column. Habang dagwang nakahandusay sa lupa, inakala niyang ito na ang katapusan. Alam niyang ginamit lamang siya ng kanyang pinuno. Samantala, 15 taon na ang nakalilipas, nakaupo siya noon sa lupa, nakayuko sa harap ni Harbok Pinedale. At sinabi nito sa kanya, itaas mo ang iyong ulo. Bibigyan kita ng pangalan ng Pain. Ngunit kailangan mong maging aking espada, at protektahan si Harbok Pinedale sa hinaharap. Ngayon, ang anak ni Harbok ay naiinggit. Iniisip na kung wala naman sa lahi nila ang lalaki, bakit siya ang napili? Sa kasalukuyan, iniisip niya. Kung ako ang naging pinuno, kung ako ang may kapangyarihang baguhin ang kabulukan ng sistemang ito, magagawa ko kayang buhayin itong muli. Ngunit ayaw niyang sumuko ng ganoon-ganon na lang. Isa siyang ulilang tinanggap ng pamilyang ito, hindi siya maaaring sumuko ng basta. Kaya't itinaas niya ang kanyang espada. Lalaban pa siya. Hindi pa ito tapos. Sinabi niya sa sarili. Buksan mo ang iyong mga mata, at harapin mo siya. At biglang narinig niya ang mga tinig. Young Master. Gising na ba kayo? Nagmulat siya ng mata. Nasa loob na siya ng kanyang silid. Napapaligiran ng mga taong nagsasabi. Sa wakas. Nagising ka na. Hindi siya makapaniwala na ang mga taong matagal ng patay ay masayang sinalubong siya. Inakala niyang baka nasa kabilang buhay na siya. Masaya silang nagising na siya matapos ang ilang araw na pagkawalang malay mula sa pag-atake. Humingi siya ng salamin at nang makita ang kanyang sarili ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Tumungo siya sa libingan at napaluha nang makita niya ang sariling puntod.
Nakakapagtaka raw dahil hindi pa sapat na bumalik siya sa nakaraan. Ngunit pumasok pa siya sa katawan ni Pin Museum na noon ay inatake at pinaslang. Inisip niya, pati ba ako, namatay sa kanyang lugar. Nawala ang kanyang balanse, ngunit sinalo siya ng kanyang mga alila. Ayaw niyang tumanggap ng tulong, natatakot siyang nakatakda siyang muling masaksihan ang pagbagsak ng Peyeng. Tinanong siya ng mas nakatataas kung bakit siya nasa libingan. Nang makabawi ng ulirat, napuno siya ng galit. Dinagdagan pa niya at sinubukang suntukin ang isa sa kanila, tinawag niya itong traidor. Ngunit nilagay lang nito ang kamay sa kanyang balikat at sinabing hindi pa siya lubusang gumagaling. Tinanong siya kung nababahala ba siya sa mga sprinklers, sabay dakma sa kanya at sinabing kinausap na niya ang tagapamahala para seryosohin ang bagay na ito, malapit nang mabunyag ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Dagdag pa niya, mapapahamak ka kung mahina ang loob mo, kaya bakit ka nga ba talaga pumunta sa libingan? Habang nakatitig sa kanyang sariling libingan, sinabi niya na isa siyang walang silbi hanggang sa kanyang kamatayan, dahil hindi niya lubos na naprotektahan ang kanyang Panginoon. Hindi raw siya karapat-dapat sa pangalang Pain. Tinapakan niya ang bulaklak sa libingan at pinisa ito sa ilalim ng kanyang paa. Sinabi niya sa kanyang kapatid na hindi naman sila nagkakaiba, pareho silang inutil. Siya raw ay ipinanganak na may kapansanan kaya't hindi kailanman natutong gumamit ng sining pandigma. Naasar ang pangunahing tauhan at inisip na napakayabang ng lalaki. Ngunit sinabi ng kapatid nito na alagaan siya at pagkatapos ay nagpaalam. Habang papalayo, bumulong ito ng hiling na sana'y mamatay na rin siya. Sa galit, naalala niya ang kanyang nakaraan, ipinanganak siya sa isang mababang kaning lahi, at ngayon, isa na siyang hamak na batang Panginoon. Ngunit nagpasya siyang huwag ng tumakas, pipiliin niyang maging espada ni Harbuck. Nagulat ang dalawang aliping kasama niya sa biglaang pagbabago ng kanyang damdamin. Tinanong siya kung seryoso ba talaga siyang haharapin ang mandirigma. Ang babae, na nakatayo sa kanyang harapan, ay nagsabing pabigla-bigla siya ng desisyon at labis ang kanyang kapangahasan, dahil tiyak na hindi mananahimik ang iba pang mga Panginoon. Sumang-ayon ang binata. Alam niyang wala siyang kakayahang lumaban sa sining pandigma. Mahirap para sa isang bankero na mapabilang sa labanan. Alam niyang nilalagay rin niya sa panganib ang kanyang mga kasama. Ngunit sa kabila nito, tinanong pa rin niya sila kung susunod ba sila sa kanya. Kapwa sila tumanggo at nagsabing susundan siya. At sa isipan niya, si Gaiyak ay patay na. Simula noon, siya na ang kinikilalang bunsong anak ng kanilang pamilya. Habang nagyoyoga, inisa-isa niya kung ano ang meron siya at napagpasyahang magsimula sa sining ng pakikipaglaban. Alam ng lahat, bagaman walang nagsasabi ng lantaran, na may takot siya sa mga espada at sa dugo. Mula pa pagkabatay mahina na siya, kaya't hindi siya natutong mag-martial arts ng maayos. Ngunit ngayong araw, napag-isipan niyang baka may pag-asa pa. Itinaas niya ang isang daliri, at sa di inaasahang lakas ng enerhiya na lumabas mula roon. Isang malakas na presyon ang hamampas at nagkalat sa buong silid, hanggang ang mga dokumento sa paligid ay nagliparan. Maya-maya, tumatakbo na siya sa loob ng pavilion ng Sagradong Jew, habang ang kanyang mga taga-silbi ay napapatingin. Akala nila'y isang buwan na siyang nawawala, at ngayong bumalik siya, tila ibang-iba na ito, hindi na nila siya makilala. Ngunit ang isang dalaga ay labis ang pag-aalala. Malapit na kasing magsimula ang Sokudyo na paligsahan, kung saan pipiliin kung sino sa mga anak ni Harbuck Pin ang magiging susunod na tagapagmana. Isang laban ito, hindi lang ng lakas at sining ng pakikipaglaban, kundi pati talino, tapang, at kagandahang loob. Ang pagkatalo, may kaakibat na matinding kaparusahan, lalo na pagdating sa reputasyon. Nag-aalala ang dalaga dahil siya ang pinakabata. Ngunit may isang lalaki ang tumugon. Kung ganyan kalalim ang pag-aalala mo, hindi mo na sana pinili ang landas na ito. At saka, huli na ang lahat. Pagkaraan nito, pumasok siya sa isang gusali, at dalawang lalaki ang halos hindi makapaniwala sa kanilang nakita.
Anong nangyari sa'yo? Tanong ng isa, hindi ka nga lumalabas ng kwarto mo dati. Sumabat ang isa pa. May kumakalat na balita na sinasanay mo na raw ang sarili mo. Sa loob ng ilang araw ng pagsasanay sa sining ng pakikidigma, sinabi niya sa kanyang alila na maghintay lamang sa ibaba dahil aakyat siya mag-isa sa ikatlong palapag. Yumuko ang alila at sumagot ng, "Opo," habang umaakyat. Naisip niya na ang ikatlong palapag ay para lamang sa mga may espesyal na pahintulot, isang sagradong lugar kung saan tanging ang mga masisigasig na mandirigma ang pinapahintulutang magsanay. Inakyat niya ang hagdanan at hindi siya makapaniwala na ganoon na lamang kadali ito. Noon, tila walang hanggan ang taas nito sa kanyang paningin, dahil tanging mga may mataas na ranggo lamang ang maaaring makapasok doon. Ngayon, ramdam niya na ang kaibahan ng isang direktang inapo at ng karaniwang mandirigma. Ngunit sa paglapit niya, dalawang gwardya ang hamarang sa kanyang daraanan. Sinabi nila na iyon ay utos upang harangin ang sinumang hindi pabihasa sa sining ng pakikidigma. Tinanong niya kung ang kanyang kapatid ba ang nag-utos nito, at mariing inutusan silang lumayo at buksan ang daan habang hawak niya ang isang kahoy na espada. Laking gulat ng mga gwardya, hindi sila umatras. Kaya't ginamit niya ang kanyang natutunang sining at sa isang biglaang atake, naitaboy niya ang dalawa palayo. Napatulala ang mga ito, hindi makapaniwala sa kanyang kakayahan. Ngumiti siya at pumasok sa silid. Mula sa estanteng puno ng kasulatan, pinili niya ang aklat tungkol sa Heavenly Thunder Techniques. Agad siyang nagsimulang magsanay ng teknik ng Mountain King Lion. Nahangos sa mga galaw ng tigre, ang hari ng bundok. Na kinikilalang, mabilis at matapang, inisip niya na ang paraan ng pagtuturo ni Pinis ay nagpapakita ng tunay na lakas, lalo na nang matutunan niya ang teknik na hari ng bundok. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin niya ito ganap na natutunan kaya gumawa siya ng sariling mabisang hakbang. Kung mapagsasama niya ang mga hakbang ng hari ng bundok sa paraang nakakapagpakalma at nagbibigay ng kumpiyansa, mas magiging mahusay pa ito kaysa dati. Tinawag niya ang kanyang alilang nakatayo sa labas. Pagkaraan ng ilang araw sa Young Move, hawak niya ang kanyang espada habang tinanong siya ng kanyang alila kung ligtas ba itong gawin kahit hindi niya pa ito napagpapraktisan noon. Sumagot siya na sa simula'y tinatawag itong ganap na kawalan ng gana, ngunit sa huli, gumagana rin ito. Isinagawa niya ang teknik na hari ng bundok at natuwa ang kanyang alila sa nasaksihan. Sinabi niya na ipapakita niya ang progreso ng makapangyarihang hakbang pasulong. Kapag pinagsama ang dalawang teknik na ito, para bang mismong ang hari ng bundok ang kumilos. Nagulat ang alila at nagtanong kung anong posisyon iyon. Tinanong niya kung ano sa palagay niya iyon, at ipinaliwanag na ginawa niya ito base sa estilo ni Min, Hao, at Akio, at tinawag niya itong mabangis at madugong espada. Naisip niya, saang antas na kaya naroon si Yaju ngayon. Samantala, nakahiga si Soyang sa ilalim ng puno ng may mga buto, o mga bata, na tumakbo papalapit sa kanya. Niyakap siya ng isa at nagtanong kung aalis na ba siya at kailan babalik. Sinabi niya na hindi naman ito kalayuan, para lamang itong pagtuklas ng pagkain dahil napakaraming masasarap sa mundo. Ipinangako rin niyang balang araw ay sabay silang pupunta roon, at natuwa ang bata sa narinig. Habang nasa hapagkainan sila, nagulat si Sheol-Hul sa dami ng mga inihain at sinabi niyang ibinuhos ni Goal ang lahat ng kanyang lakas sa mga lutuin. Nagpasalamat si Musyang sa kanya dahil sa ginawa niya. Simula pa lang ng umaga ay sobrang nagsipag na siya, at tinanong niya ito kung bakit parang balisa ito. Sinabi rin niya na hindi naman malaking bagay ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan kaya't kumain na lang silang parang isang pamilya. Humingi ito ng tawad sa kanya dahil iyon ang unang beses na walang dumalo sa kanyang kaarawan. Sinabi niya sa kanila na simula ngayon, magiging ibang-iba na ang kanyang kaarawan kumpara sa nakaraang 10 taon, ang lugar, ang mga bisita, ang mga regalo, lahat ay magbabago. Dumating na ngayon ang kanyang kapatid at tinawag siya sa labas. Parehong nagulat ang kanyang dalawang tagapaglingkod nang marinig ang tinig nito. Tinanong siya ng kapatid kung bakit hindi siya lumalabas gayong may dala itong regalo para sa kanya.
Lumabas siya habang iniisip ang tungkol sa kanyang kapatid na ikatlong anak ng pamilya. Iniisip niyang kahit gaano kahusay ang kapatid niya at kahit anong pagsisikap nito, hindi pa rin ito mapantayan ang kasakiman. Palagi siyang kinukumpara sa kanyang mga kapatid mula pa noong bata siya kaya't labis siyang nagdusa. Tinanong niya kung ano ang problema at ano ang ibig sabihin nito, dahil bunso lang naman siya kaya't hindi raw ito pwedeng bumisita sa kaarawan niya. Binuksan ng kapatid ang kahon na puno ng mga insekto at habang tumatawa ay sinabi nitong iyon ang regalo niya sa kanya at pinakain ito. Pinisa niya ang insekto sa kanyang kamay at sinabing dapat umakto ito ayon sa edad niya, dahil mas matanda ito sa kanya at hindi na dapat nagbibiro ng ganoon lalo na sa mismong kaarawan niya. Nagalit ang kapatid sa sinabi niyang umakto sa edad, at sinabi nitong siguro'y nakalimot na siya sa lahat ng nangyari matapos siyang makaligtas. Akmang susuntukan na siya nito pero agad niyang hinawakan ang kamay ng kapatid ng mahigpit. Naisip ng kanyang kapatid kung paanong naging ganito kalakas ang kanyang kapatid. Napansin nito ang espada at sinabing totoo pala ang mga balita, na muli siyang nag-aaral ng martial arts. Sinabi nitong dapat silang magtagisan muli. Nag-aalala ang mga tagapaglingkod at iniisip niyang hinding-hindi siya matatalo ng kapatid niya kaya sinabi niyang bibigyan niya ito ng pagkakataon. Pero bigla niyang inilabas ang espada mula sa kaluban nito. Nagulat ang kanyang kapatid sa nakita at agad siyang inatake. Halos hindi niya mapigilan ang pag-atake nito at napaisip kung paanong naging ganoon kabilis at mapang-api ang kanyang kapatid. Ngunit sinabi niya na 4 na lang ang natitirang pagkakataon at ginagawa na niya ang kanyang makakaya. Tinanong niya ito. Kung hindi mo na kaya, gusto mo bang pagaanan ko, na ikinagalit ng kanyang kapatid. Galit na galit itong nagtanong kung paano niya nagawang gawin iyon sa kanya. Gumamit ito ng Spirit Circle Fourth Wall, at umatake, pero napigilan niya ang pag-atake gamit ang isang karaniwang teknik, ang Fierce Tiger Sword, at bumagsak siya sa lupa. Nagulat ang kanyang tagapaglingkod na nagawang mapigilan ang Spirit Circle Force Wall, gamit lamang ang simpleng teknik ng Fierce Tiger Sword. Habang nakaupo siya, sinabi niyang wala pa rin siyang ipinagbago mula noong kabataan niya dahil hindi pa rin niya kayang talunin ang mga nakatatandang kapatid. Kaya sinubukan niyang iganti ang sarili sa nakababatang kapatid. Ginawa niyang kamao ang kanyang kamay at sinabi, hindi ako katulad ng ibang nakatatandang kapatid, pero tinakpan pa rin ito ang mukha gamit ang mga braso. Pinagsuntok niya ito at muntik ng maiyak. Kalaunan, sa tahanan ng pinuno ng pamilya, binati niya ang patriarka na si Peng Job at tinanong kung kumusta ang kalagayan nito. Sumagot ang patriarka na sa kabutihang palad ay maayos pa ang kanyang kalusugan. Namiss niya ito at inakalang nalampasan na ng patriarka ang mga pagsubok ng Coyote the Asian, noong panahong iyon upang hindi tuluyang bumagsak ang pamilya Pang. Sinubukan niyang ayusin ang kalahating Spirit Circle Wall, at tinanong kung totoo ngang natalo niya ang kanyang kapatid. Humingi siya ng tawad. Ngunit sinabi nito, wala namang may kasalanan dahil normal lang ang mag-away ang magkakapatid. Nagulat siya dahil akala niya ay matatalo siya ng kanyang kapatid. Sinabi niya sa kanyang master na mas marami pang nakakagulat na bagay ang mangyayari mula ngayon, at sumagot ito na aabangan niya iyon. Napanatag siya sa pagbalik niya sa nakaraan dahil muli niyang nakita ang kanyang master, pero napansin niyang malaki na ang ipinagbago nito. Sinabi niya rito na para na siyang si GT Ohio ngayon. Sinabi ng kanyang master na minahal niya siya na parang sariling anak, at sa kabila ng pagtutol ng ibang miyembro ng pamilya, tinanggap pa rin niya ito. Desisyon din daw niya na ilibing siya sa bakuran ng Shine Tiger bilang pag-alala sa kanya. Sinabi niyang mahal na mahal niya ang kanyang pamilya, higit pa sa kahit sino, at labis siyang ipinagmamalaki ng kanyang master. Naiyak ang pangunahing tauhan nang marinig iyon. Idinagdag pa ng kanyang master na noong ipinadala niya ang batang madaling sumuko para samahan siya, umaasa siyang may magbabago. Nagpasalamat siya sa kanya sa pakikinig at sinabing maaari na siyang matahimik ngayon, habang nakatayo sa harap nito. Samantala, sa buwan ng pagpupulong ng pamilya Ping,
kung saan pinag-uusapan ang mga usaping pampamilya. Nakaupo si Ping Jinyan, ang nakababatang kapatid ni Ping Yiren. Napansamantalang gumaganap bilang patriarka, kasama ang tatlong mas nakatatandang kapatid at lahat ng matatandang miyembro ng pamilya. Nang makita niyang naroon ang lahat, sinabi niyang siya ang mamumuno sa pagpupulong dahil wala ang patriarka. Dumating ang pangunahing tauhan at sinabing bahagya lang siyang nahuli. Lahat ay napatingin sa kanya at nagulat. Ipinahayag niya na mula ngayon ay dadalo na siya sa buwan ng pagpupulong. Sa kanilang tahanan. Habang pinatalas ng kanyang tagapagbantay ang espada. Tinanong siya ng isang babae kung nasaan ang binatang lalaki. Si Esther ay naroon at sinabi niya sa kanya na pumunta siya upang kausapin ang patriarka at mula roon ay dumiretso siya sa buwan ng pagpupulong. Nagulat si Esther kung bakit bigla siyang pumunta roon. Habang hinuhugasan niya ang espada, kinuha niya ito upang tingnan at sinabing oras na para dumalo sa mga pagpupulong sa templo ng tigre. Sinabi ng pansamantalang patriarka sa kanya na lubhang nagbago ang kanyang pagkatao at ang mga balita tungkol sa pagkatalo ng ikatlong batang amo ay totoo. Nagsimula ang pagpupulong at inutusan niya ang inspector na unang mag-ulat. Sinabi ng punong inspector na nais muna niyang iulat ang tangkang pagpatay sa ika-4 na batang amo. Pinatay ng mamamatay tao ang lahat ng naroon noong oras na iyon. At lumabas na sila ay mga mandirigmang may galit sa pangunahing pamilya, tila doon nila ibinunta ng galit nila sa batang amo dahil kulang ito sa escort at lakas noong mga panahong iyon. Habang naririnig niya ito, inakala niyang kasinungalingan iyon. Ipinunto ng punong inspector na ang ikatlong anak ang nasa likod ng mamamatay tao. Bilang resulta, nawala ang kanyang awtoridad at siya'y naalis sa kompetisyon. Ngunit kalaunan, napatunayang wala siyang kasalanan, na nangyari pagkatapos may talaga ang bagong pinuno ng pamilya. Tinanong siya kung may nais siyang sabihin tungkol sa insidenteng ito at sinabi niyang, "Bagamat ako ay nakaperwisyo sa pamilya Ping. Ako ay nasa bingit ng kamatayan noon at hindi kumilos ang pangunahing pamilya." Iniisip niya na ang plano ay tuwirang alisin ang mga kalaban, at ang nasa likod nito ay si Hyuk. Alam niya ang totoo tungkol sa insidenteng iyon ngunit nanatiling walang pakialam at sinabi niyang sasali siya sa kompetisyon para sa pagpili ng bagong pinuno ng pamilya. Nagalit si Hyuk sa kanya at tinanong kung paano siya naglalakas loob na makialam kahit wala siyang alam. Paano raw ang isang katulad niya na hindi naman tumutulong sa pamilya ay ngayon nanggugulo? Sinabi niya na ang kailangan lang niya ay isang pagkakataon upang patunayan ang sarili. Idinagdag pa niya na ang serial killer na si Kuma, na naging dahilan ng kaguluhan sa Harbok, ay nakapatay na ng 7 kababaihan sa pamamagitan ng pagsipsip sa kanilang lakas buhay. May bulong-bulungan na siya ay isang maestro na nalalampasan pa ang iba.